Sa panahon ng pagkakasakit, napaka-importante po ang pag-inom ng gamot para sa mabilis nating paggaling. Pero kadalasan masakit sa bulsa ang dami ng reseta. Kaya raw po nilikha ang 1988 Generics Act of the Philippines, bagay na yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasama si Ms. Raquel Llobrera, isang pharmacist mula sa Region 1 Medical Center. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Ms. Raquel. Hello po, good morning. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga generic na gamot. Yes po. Okay. Ano ang pagkakaiba nito sa mga branded na gamot? So, ang generic na gamot, ito ay hango doon sa original na tinatawag natin na innovator drugs or yung mga tinatawag natin na branded. So, ang generic na gamot is the same as effective doon sa mga branded, na kung saan ang branded, mas mahal lang siya dahil nag-undergo siya ng matagal na drug process. Okay. Yung generic na gamot, mas mura kasi yung presyo eh. Yes po. Kumpara doon sa branded na gamot. Ibig bang sabihin nito less effective din yung generic na gamot? Ang ating mga generic na gamot, hindi naman ibig sabihin na mura sila, low ang quality nila. Ang generic na gamot, dahil siya ay mura, dahil nag-undergo lang sila or kinapi lang nila yung mga branded drugs. Okay. Parang galing siya doon sa original na innovator drugs na kung saan ang mga branded medicines kasi sila yung mga nag-invento na kumpanya. Ngayon naman, ang generic kaya siya mura dahil yung drug processing nila, ang mga manufacturers natin, kinopya lang ang kanilang active ingredients, dosage strength. Yun lang, same lang sila, pero hindi ibig sabihin na less effective, low quality sila dahil mas mura sila. Okay, so lahat ng sangkap, same. Same lang po sila. Doon sa branded. Ang pinagkaiba lang ni generic sa branded is yung presyo nila. And then sa drug processing, kung gaano ka haba. Pero alam niyo po, yung karamihan pa rin sa ating mga pasyente, doon pa rin sila pumupunta sa branded na gamot na bumibili at yun yung ginagamit nila kumpara doon sa generic na gamot. Paano natin sila kinukumbinsin na hey, dito tayo sa generic kasi same naman na effective yung medisina o yung gamot? Ang publiko, pinapalaganap natin ang celebration ng generic awareness na kung saan isinasagawa ng Region 1 Medical Center ang pag-promote sa paggamit ng generic dahil ang generic at ang branded ay same lang din sila ng effect when it comes to the effect, the quality. Ang difference lang nila when it comes to the price. And kaya mahal din naman talaga at kilala ang branded, it's because of the marketing strategy na ginagawa ng company, mga branded companies, mga innovator drugs. Kaya mas kilala sila. Yung difference ng branded at generic ay konting diferensya lang when it comes to the price. Okay, nandun yung listahan ng mga gamot. At ito yung generic, ito yung branded. At nandun na rin yung comparison ng price. Comparison nila. Aside from that, ano pa yung mga programa o project ng Region 1 Medical Center para makumbinsi natin yung mga pasyente natin na doon tayo sa generic na gamot kasi mas mura? Meron kaming mga advocacy sa Region 1 na kung saan meron tayo nung generic survey para aware yung mga ating mga publiko, hindi lang sa ating mga consumers, pati na rin sa ating mga empleyado, baka kasi na-confuse sila. And also, meron kaming binibigay na freebies kada survey na ginagawa namin. And also, yung pamphlet information na kung saan pwede nilang iuwi na information about generic drugs and versus the branded medicines. Lastly, paano natin nakukuha yung kooperasyon ng mga iba pang grupo sa health sector? Mga nurses, mga doctors, upang tangkilikin din ang programang ito ng gobyerno? Ang ating mga health sector, mapa-pribado man or mapa-publiko, meron tayong Republic Act 6675 na nagsasaad na ang ating mga doctors, nurses, ang ating mga doctors, kailangan nilang ilagay yung mga generic name doon sa ating prescription. And sa mga nurses naman, ine-explain nila kung paano or gaano kaganda ang epekto din ng generic na gamot. So hindi naman, lagi nating tandaan na hindi generic or branded na susukat kung
paano gagaling ang pasyente natin. Ito Okay. yung ang basis natin is yung sa tamang pag-inom ng gamot, Dosage? tamang pag-inom sa tamang oras, tamang pagsunod, tamang gamot. Yung mga yon na basis, yun yung susundin mo para gumaling yung isang pasyente. Pasyente. Alright. Mga kapuso, nakapanayam natin si Ms. Raquel S. Llobrera, isang pharmacist mula sa Region 1 Medical Center.